Our plan for this brainstem cavernous malformation is to do a retrosigmoid craniotomy, excision of cavernoma. If completely excised, there is a good prognosis for this patient as long as we preserve the important nerves and vessels. Doc, Yes, Dr. Santos, may dadagdag ka? Doc, why don't we do stereotactic radiosurgery using the gamma knife or linear accelerator to treat the cavernoma? It is less invasive and offers fast recovery. We cannot do that. Radiosurgery has 8 to 9% risk of bleeding post-treatment. At ang benefits nito ay 3 to 4 years pa. Mataas din ang morbidity rate as it can give unnecessary radiation to the brainstem, which can't be avoided even with SRS. Pero Doc, what if we develop complications during open surgery, such as coma or permanent neurologic deficits? These may be irreversible. And Doc, the risks of open surgery outweighs the benefits. But the opposite is true for radiosurgery. Doc, I think may point si Dr. Santos dun sa sinasabi niya. Complete excision offers immediate cure and very minimal recurrence rate. I believe this is the best treatment for our patient. But Doc, meron pong latest research na sinasabi na there is less than 5% risk of morbidity and radiosurgery is the best for deep-seated lesions in eloquent areas such as our patient. And Doc, dapat ginagamit na rin po natin yung modern technology natin para matulungan po yung mga pasyente natin, di ba? Wala akong paki sa research mo. Ginagawa ko itong treatment na to for over 20 years. At ilang daan ng pasyente ang nagamot ko gamit itong procedure na to. Ikaw ba, Dr. Santos? Ilang pasyente na nagamot mo gamit yung procedure na sinasabi mo? Wala po po. Sorry, hindi ko marinig. Ilang pasyente na, Dr. Santos? Wala pa po, Doc. Wala pa pala eh. Unless, mahigitan o mapantayan mo man lang sa dami ng pasyenteng nagamot ko. At masabi mo sa akin na nagamit mo procedure na yon kahit isa man lang na pasyente. Dr. Santos, I suggest you keep quiet. Doc, with all due respect, huwag niyo naman hong pagsalitaan si Dr. Santos ng ganyan. Nagsasuggest lang po si Doktora. Di ba, ganito naman talaga yung point ng conference na to? To come up with a better treatment for our patient. At siya, si Dr. Santos, yun lang naman po ang gusto niya mangyari. Pinakinggan ko naman yung suggestion niya. Hindi ba? But to insist on a procedure that hasn't done yet, pagmamayabang na yun. Alam ko, Dr. Santos, matalino ka. Young genius ka. Pero, nasa tamang lugar at tamang oras ang pagpapasikat. Dr. Santos, hindi lahat ng gagawin mo tama. Dahil akala mo minsan nakakatulong ka, pero nakakasama pala. Doc, I think alam ni Dr. Santos yung role and responsibilities niya bilang isang doktor. Alam mo nga ba, Dr. Santos? Let me remind you, you all residents here, and I'm your consultant. Your job is to assist me, hindi manduhan ako. Know your place. Any questions, doctors? See you at the OR. Thank you.
Lilith? Carlos. Good. Lilith, I'm really sorry sa nangyari nung isang araw. Alam mo, ilang araw na ako di nakakatulog. Kinakain ako ng konsensya ko. Dapat, hindi ko ginawa sa'yo yun. Alam mo, Lynette, fiancé kita. Dapat, hindi kita inaaway. Hindi kita sinisigawan. Sama-sama ako. Carlos, hindi ka masama. Kasalanan din naman ako kasi naglihim ako sa'yo. At alam ko, nasaktan kita. Kaya, normal lang naman yung naging reaksyon mo Pero, Lynette, dapat pinigilan ko ang sarili ko. Dapat, hindi ko pinapaiyak ang babaeng mahal ko. Dapat kinausap ko ng mahinahon. Pangako, Lynette. Hindi na mauulit yun. At Lynette, mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo ako. Gusto ko din mag-sorry. Hindi na mauulit yun. Sana mapatawad mo din ako. Teka lang, si Doc Javier tumatawag. Magkita kami ngayon eh. Sige. Sagutin mo na. Magkita tayo mamaya. Hello, Dr. Javier. Pupunta na ako dyan. Ano yung hawak mo? Wala kang pakialam. Alam ko kung ano yan. Dokumento yan, ano? Hindi! Tabi nga dyan! Hindi mo ako masusundak. Alam ko kung ano yan. Akin to eh! This is my birth certificate at business permit! You freaking liar. Alam ko na SPA yan na binigay sa'yo ni Obed. Don't lie! Pag hindi ka umalis dyan, mapipi ko. Sakit ako. Umalis ka dyan! Hindi! Ano pa? Umalis ka! Show it to me! Let me see it if No! This is mine! Go away! Ako yata yung may kasalanan kung bakit medyo masama yung pakiramdam ni Annalyn. Kasi napagsabihan ko kanina eh. Bakit? Ano nangyari? Magkaiba kasi yung gusto namin sa pasyente. Kaya napagsabihan ko siya. Iniisip ko lang yung pasyente. Sigurado naman ako maiintindihan nga ni Annalyn. Sige, mauna na ako. Lilith, hindi mo maiiwasan magka-problema si Annalyn. Hayaan mo siyang solve na yung mag-isa. Baka lang kasi makatulong ako sa anak ko. May sariling buhay na si Annalyn. At may sariling buhay ka rin. Ilang linggo na lang, ikakasal na tayo. Marami pa tayong kailangan i-prepare at kailangan i-finalize. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung mga kailangan gawin. Pasensya ka na kasi marami lang talagang nasa isip ko ngayon. At isa na doon si Annalyn. Masyado mo siyang binibaby eh. Konting problema lang, nag-aalala ka. Konting request lang, pinagbibigyan mo. Minsan hindi mo naiisip na nakakasagasa ka ng ibang tao para lang mapagbigyan mo yung anak mo. Carlos, hindi naman sa ganun. Lynette, ganun yun. Tignan mo yung nangyari sa picnic.
Dahil sa kagustuhan mong mapagbigyan ng anak mo, hindi mo naisip ang pwedeng maging consequence kapag nakita kayo ni RJ. Lynette, minsan kailangan mo tiisin ng anak mo para matuto siya. Ngayon, kung di niya ma-appreciate yun, malaya naman siyang pumunta sa tatay niya eh. Sa tingin ko naman, mas gusto niya kasama ang tatay niya kaya sa atin. Dr. Rabiel, retract this area and keep it steady. Yes, Doc. Dr. Santos, irrigate this area. Yes, Doc. Give me the suction and cautery now. Sorry, Doc. Ano po yun? You're not paying attention, Dr. Santos. Doc, nakikinig po ako. Nakikinig ka pero nagtatanong ka? Oo, Dr. Santos. Scrub out. I don't need you here. Dr. Benitez, nasa kalagitnaan po tayo ng procedure ngayon. Dr. Javier, mag-concentrate ka sa field mo dahil di pa tapos ang surgery natin. Opo, Doc. What are you waiting for, Dr. Santos? Scrub out and get out of my OR. Grabe naman po yung reaksyon niyo, Doc. Kaya nga po ako umalis ng Apex dahil po sa ganito eh. Tapos mangyayari din pala dito. At sa inyo pa po. Wala akong panahon sa drama mo, Dr. Santos. I'm in the middle of the surgery. So you better get out of my OR now. Sige na, Dr. Santos. Lumabas ka na muna. Scrub out and get out of my OR. Grabe naman po yung reaksyon niyo, Doc. Kaya nga po ako umalis ng Apex dahil po sa ganito eh. Tapos mangyayari din pala dito. At sa inyo pa po. Wala akong panahon sa drama mo, Dr. Santos. I'm in the middle of the surgery. So you better get out of my OR now. Anak! Anong ginagawa mo dito? Ay, Umiiyak ka ba? hindi po. Pagod lang po. Nagpapahinga lang. Sandali. Akala ko ba may procedure kayo ni Doc Benitez? Opo, pero tapos na po. Tapos na? Ang bilis naman. Anak, may gagawin ka ba? Gusto mo, kain tayo? Hindi na, kain tayo. Sorry Naya, pero may mga gagawin po kasi akong paperwork eh. Anak, alam ko na malaki ka na. Dapat di na kita masyadong pinapakialaman. Pero alam mo naman na hindi ko kaya yun, di ba? Gusto ko palagi kitang kinakamusta. Kasi syempre, anak kita eh. Kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang baby ko.
Gusto ko lang malaman mo na kahit na anong mangyari, nandito si nanay para sa'yo. Hmm? I got you.